So mga tol, kakatapos lang po ng World Championship bout sa Liverpool, United Kingdom sa pagitan ni WBA Featherweight World Champion Nick Bull versus former 2 Division World Champion Brandon Figueroa. Ang inaasahan po na mananalo sa laban na yan si Nick Bull, kabaliktaran po ang nangyari. Tinalo po ni Brandon Figueroa itong si Nick Bull via knockout sa round 12. Dalawang beses pong pinabagsak ni Figueroa itong si Nick Bull sa round 12. Patapos na sana yung round mga tol, pero nasingitan po si Nick Bull mga tol. Talagang hilo itong si Nick Bull mga tol sa pagkabagsak niya. Dahil sa panalo ni Figueroa, siya na po ngayon ang bagong WBA Featherweight World Champion at isa na po siyang ganap na 3-time World Champion. Umabante na po ang record ni Figueroa sa 27 wins and 2 losses and 1 draw, habang nakalasap naman po ng unang talo si Nick Bull. Bumagsak na po ang record niya sa 23 wins and 1 loss and 1 draw sa naganap naman po na final elimination sa WBC Bantamweight Division. Panalo po itong si Andrew Kane ng UK. Tinalo niya ang Meksikano na si Alejandro Gonzalez via technical knockout sa round 9. Pero panalo na po sana itong si Gonzalez mga tol dito kay Andrew Kane. Pinabagsak po kasi niya sa round 8 ng dalawang beses sa body shot itong si Andrew Kane. Pero na-save by double pa po si Andrew Kane. Pagdating ng round 9, bumawi itong si Andrew Kane. Si Gonzalez naman po ang pinabagsak niya sa isang left hook. Grugi nga po itong si Gonzalez mga tol. At dyan na po sinamantala ni Andrew Kane. Ibinato niya na lahat ng power shot niya hanggang sa masaktan niya muli si Gonzalez. At muli na naman itong bumagsak sa pangalawang pagkakataon. Nakabangon pa naman si Gonzalez pero halatang hindi niya nakaya. Kaya tinigil na po ng referee yung laban. At dahil nasungkit po ni Andrew Kane ang final eliminator sa WBC Bantam, siya na po ngayon ang mandatory ni Takuma Inoue. Si Takuma Inoue po kasi ngayon ang WBC Bantamweight World Champion. Sa kabilang banda naman mga tol, newly crowned WBC Featherweight World Champion Bruce Carrington gustong padayuhin si Naoya Inoue sa Amerika para dyan daw sila maglaban. Kung gusto daw ni Inoue na mas lalong makilala sa Amerika at maging successful pa, pumunta daw ito sa Amerika at labanan siya. Pero tinitiyak daw niyang tatalunan niya si Naoya Inoue. Yung style daw kasi niya, bagay daw sa opensa ni Inoue at depensa. Naniniwala nga daw siya na siya daw yung best fighter. Kung papipiliin nga din daw siya kung makikipag-unification sa ibang kampiyon o labanan itong si Inoue, mas pipiliin umano niyang labanan si Inoue kaysa makipag-unification sa ibang kampiyon. Pagdating naman daw sa laban ni Inoue versus Nakatani sa buwan ng May, pabor daw siya kay Inoue. Si Inoue pa din daw ang mananalo dito kay Nakatani. Marami daw kasing butas si Nakatani sa depensa nito, lalo na daw pagka close fighting. Talagang tinatamaan daw itong si Nakatani. May laban lang daw itong si Nakatani kapag nasa outside, pero pagdating daw sa inside, marami daw itong butas. Kahit daw si Inoue mga tol, hindi rin daw magaling sa inside game. Sa outside lang din daw magaling itong si Inoue, pero mas magaling naman daw si Inoue sa inside kumpara daw dito kay Nakatani, kaya pabor daw siya kay Inoue. Sa ibang banda naman mga tol, former 3 Division World Champion General Casimero, pinakita ang kanyang conditioning. May mga nagtatanong daw kasi sa kanya kung ano daw yung conditioning niya. Kaya pinakita ni Casimero mga tol sa post niya sa video na sumasayaw siya sa piyestahan. Sa iba pang balita mga tol, dumugo pala ang ilong ng kalaban ni Gabriel Santissima kagabi na si Japanese Subaru Murata nang masingitan ni Santissima ng kaliwa sa round 6. Bagsak nga po itong hapon at dugo ang ilong. Dahil sa panalo ni Santissima mga tol, nagse-celebrate nga po ngayon ang Team Santissima dahil natalo ang hapon via unanimous decision at naagaw ni Santissima ang WBO Asia Pacific Super Bantamweight belt. Binigyan rin ng kauna-unahang talo ni Santissima itong hapon na si Murata.